Sumama siya sa lola ni Memo upang puntahan ang tinutuluyan ng kaibigan niya. Sa ospital, hindi sinayang ni Momi ang oportunidad na makatakas. Matapos niyang maisahan ang pulis ay tumalon siya mula sa bintana ng second floor at tumakas gamit ang sasakyan ng babaeng nakabangga sa kanya. Tapos ay kaagad niyang hinanap ang kanyang anak na babae. Nagawa niyang matawagan ang ina na patungo sa tinutuluyan ni Memo. Maliwanag na sa kanila ang lahat, na ang matandang nagtitinda ng tokboki ay si Kyungja na ina ni Onam. At sa ngayon ay nasa panganib si Memo. Tumuloy si Momi sa tirahan ni Kyungja nang makuha ang address nito mula sa ina niya. Para sa kaligtasan ni Yechun ay ibinaba ito ng matanda sa kalsada bago tumawag ng pulis. Gayunpaman, sumakay si Yechun ng ibang taxi upang iligtas ang kaibigan. Di nagtagal ay naubusan ng gasolina ang minamaneho ni Momi kaya naghanap siya ng ibang masasakyan. Ilang saglit pa ay may nagpaangkas sa kanya, ngunit nang marinig ng babae sa radyo ang balitang may nakatakas na preso na tugma sa description niya, agad na bumaba si Momi at naglakad sa kakahuyan. Balik kay Kyungja, nang magising si Memo ay nakagapos at nakatikip na ang kanyang bibig. Isiniwalat na ni Kyungja ang lahat ng kanyang pagbabalat kayo at kung bakit humantong sila sa ganoong tagpo. Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell. Ito ay ang isang pulis na hinahanap ang nawawalang estudyante na dinukot batay sa ulat ng isang tao. Matapos tignan ang lahat ng sulok ng bahay, walang nakita ang pulis na kaina-hinala. Samantala, ipinagpatuloy ni Kyungja ang plano niyang paghihiganti. Sinubukan niyang patayin si Memo sa pamamagitan ng pagpapausok ng lason. Di nagtagal ay dumating ang lola ni Memo at kinumpronte si Kyungja. Sakto ang dating ni Yechun na iniligtas ang kaibigan habang pinipigilan ng lola ni Memo si Kyungja. Nagkapatawaran ang dalawa habang tinatanggal ni Yechun ang pagkakagapos ng kaibigan.